Oh, meron akong washing machine. Hindi pala washing machine to, dryer. O dryer to, ito. Ang problema niya naman ngayon, ayaw nang umikot. So umiikot siya, kaya lang ang lakas ng ugong tapos nangangamoy. So papalitan ko na siya ng motor, no? Bumili na ako online. So ito yung dryer ko, single dryer lang to. Wala siyang washing machine, dryer lang. Ayan. So ako na lang magpapalit ng motor. Madali lang naman pala eh. YouTube ko nga lang, so gagawin ko na lang din. Siyempre, ang unang-una, ang ginawa ko, bubuksan yung likod, di ba? Ito yung likod eh. Ayan, yung likod. So, siyempre, gagamitin natin ng Phillips screw, no? Ang brand pala ng ito, Marubishi. Parang ilang buwan lang, sira na. So, Marubishi ang brand. So, siyempre, ang liit na ng butas, oh. Buksan natin yung likod niya. Ayan. Likod niya. Tapos, ito, pag nabuksan mo ng dalawang tornilyo, kung pare-pare sa'yo, yung iba apat, iba isa, slide lang pababa. Ayan. So, ayun yung motor niya. Ayan. Kung nakikita ba, kita ba yung motor? Ayun yung motor niya. Ayan. So, feeling ko ha, yung motor na binili ko, parehas. Pero halos parehas talaga eh, kasi online ko lang binili. Siyempre, Lazada, alam naman natin yan. Ngayon, gusto kong sabihin sa inyo, no, ituro ko kasi, kung mag-online kayo ng motor neto, ang nakalagay sa online sabi, motor malayo, motor malapit. Anong ibig sabihin ng motor malayo, motor malapit? Yung butas yung tinutukoy niya. Ayan. So, ang akin, malayo. Kasi sinukat ko yung, ibig sabihin ng malayo, ito yung tinutukoy, no? Yung butas neto, tsaka yung butas neto, yung bilog, tsaka yung kwadrado, malayo. Kasi, yung malapit naman, ito, malapit dito, hanggang dito, halos nakadikit sa bilog. Sinukat ko ron, hanggang sinukat ko dito. So, ang sabi, malayo pala ito. So, malayo, ibig sabihin, 1.75 cm. O, ganun din sa kabila. O, tatlong tornilyuhan siya. Ayan, tatlo. 10 mm, itong, bakal na to, 10 mm, yan. So, ito yan, ha. Meron siyang tatlong wire. 675 ang bili ko online. Ayan. So, ang specs niya ay 1370 round per minute. Tapos 5 microfarad. O, 220 volts hanggang 450 volts. So, ayan. Ito siya. Okay. In-explain ko lang kasi napaka-importante na ito eh. O, kakabit na natin ha. Siyempre, bubuksan itong dryer. O, may post ba yan? O, post mo muna. Ayan, so, bubuksan ko na ha. So, itong, merong 4 na tornilyuhan. 4. Yung ilalim lang bubuksan natin, 4. Kalawang na, 4. Oo nga pala, hindi ko pa tuluyang bubuksan to ha. Pero ito, merong 4 na tornilyuhan. 1, 2, 3, yung iba 4 o baka yung iba 6, iba 8 tornilyo. Depende sa lapad ng dryer mo. Pero ito 4 lang, Marubishi yung brand. Ayan. So, bago mo pala buksan, siguraduhin mong matanggal yung ito kasi hihiwalay ito eh. Mabubunot siyang pag ganyan. Hihiwalay ito pababa yung blue na yan. Pag humiwalay yan, dapat yung motor sa loob nakahiwalay na doon. Ayun, makikita ba sa camera? Ayun, ito tuturo ko na lang ng ruler. Ayun, dapat itong tornilyo na to, luwagan mo. 2 tornilyo to eh, 2. Ikot ko ha. 2. Kahit saan sa 2 ang luwagan mo, pwede. Pwedeng ito, o kaya pwedeng ito. O pwedeng Phillips screw, pwedeng plies ang panluwag. Yan. So, isa na lang tatanggalin ko ha. Ang isa. Okay. Gamitan ko na lang ng Phillips screw. Kahit isa lang ang luwagan mo kasi, kung ano man yung lumuwag doon, mabubunot na siya. Ayan o, kita ba? Yan. So, ikutin ko na. Medyo matigas. Pero naikot ko na. Okay, so naikot ko na. Okay, nabunot ko na. Nabunot ko na. Ayun, so ayun yun. Nabunot ko na. So, dahil maluwag na siya, pwede lang bunutin ngayon to. Siyempre, tatanggalin mo muna yung mga tornilyo. Sa akin, 4 yung tornilyo ha. 2 likod at 2 gilid. Sa 2 gilid. Kabilang gilid naman.
Pinalitan ko na ng motor kasi nga maugong tsaka nangangamoy. Obviously na motor talaga ang problema. Wala namang ibang pyesa to, motor lang tsaka capacitor eh. So motor lang pinalitan ko. Pare-pares naman ito ng sukat to, standard, napansin ko. Kaya inorderan ko na ng online. So ayan, bubunutin ko na. Siyempre, pag binunot mo to, mapapansin mo, yan o. Oh, medyo maluwag. Dalawahin ko na nga yung tanggal. Kasi parang sumasama ng bahagya eh. Dalawang tornilyo na tatanggalin ko. Tigas. Ayan na, pero naman lumuwag na. O, hindi ka naman malilito dito sa tornilyo na to. Kasi, itong tornilyo na to, dalawa yung tornilyo nyo. Isa maliit, isa malaki. So, hindi ka malilito kung saan babalik. Ayan, so, ayan na. Ayan, bubunutin ko na. Oh, medyo matigas nga eh. Paluin ko ng bahagya kasi siyempre matagal na hindi nabunot. Yun, nabubunot na. Ayun, humiwalay na. Ayan oh, humiwalay na. Okay, tayo ko na lang muna, tayo ko para mas komportabling gawin. Huwag nyo, ingatan nyo lang na huwag mabunot-bunot yung mga wire. Okay, tatayo ko na. So, para di mabunot yung wire. So, ayan yung motor. So, ayan yung motor. Ayan o. Okay. Kumpara dito. Parang pare-parehas lang naman sila eh. Ayun o, halos pare-parehas lang. Okay. Tanggalin ko na muna. Ang una ko tatanggalin ay itong, hindi ko lang tawag dito. Pero parang cover. Ayan, cover. Cover. Tapos itong cover nya. Ayan. So, may isa pa. Ito muna. Matigas pala. Binubunot lang to. To, sikwatin mo ng bahagya. Aangat na. Sikwat, aangat. Ayan. So, meron naman siyang guide. Ibig sabihin ng guide, ayun o, flat yung kabilang pisngi. So, flat yung sasalpakan niya ron. So, dalawa lang yung nakakabit sa kanya. Ito muna, tapos ito. Kasi ito nakakabit sa dryer mismo. Tanggalin ko na. Ayan na. So, ayan na. Okay, dahil tanggal na siya. Ang susunod na tatanggalin ay yung motor na pala mismo. Ayan o. Yung motor na mismo. May 3 tornilyo. Ulitin ko ha. Motor to. Motor na 1370 o 700 yung round per minute niya. Tapos 5 microfarad yung capacitor. Ito yung tinutukoy nun, 5 microfarad. Meron kasing 10 eh. Ito 5 lang, 5. Ayan, tapos malayo itong motor na to. Ibig sabihin ng malayo, yung distansya ng bilog doon sa may butas na bilog. So malayo, ayan, bubunutin ko na. So, ayan na. Dandahan lang. Okay. Ayun o. Ito yung malayo na sinasabi ha. Ulitin ko, malayo. Ayan. Kasi may malapit. Mas malapit. Okay. Malayo. Motor, malayo. Ayan. Ito malayo. Bunot na siya. Tatabi ko na. Tabi ko na siya. Ngayon, ito na yung bagong motor. Ayan. Kakabit na natin. Para mga posisyon dito. So, parehas naman to. Standard naman to. Feeling ko. Pare-parehas sila. Maliban na lang kung branded. Silipin nyo na lang din ang bahagya bago nyo bilin. Ayan, so perfect na perfect yung sukat. Wala talagang pagkakaiba. Halos nakapares talaga yung butas. Magkaiba lang ng brand. Medyo, sabi sa online, itong binili ko, copper. Yung tanso na talaga. Ito kasing, itong pinagpalitan na nasira, aluminum. Mas mabilis masira yung aluminum. Siyempre, yung tanso, mas maganda yung performance. Yung purong tanso. Ayan, isa, dalawa, yun, ito yung tamang higpit lang. Ayan. So, 3. Ayan. So, yung iba, yung nabili nila malapit. Ito malayo. So, hindi nagsukat. Yung iba, diniskarte na lang. Binutasan. Pinalo ng concrete nail. Ang importante na lang, may tornilyo mong ganito eh. Ayan. So, okay na. Next. Yung stopper. Ito yung parang preno yata to. Preno.
Kasi ito yung gumabalik-balik, oh, preno. Yan, so preno. Preno na ko, medyo kailangan ng space, yan, preno. Paano nga ba yun? Yan, so paano nga ba yun? Ganyan. Ayan, so kabit ko na to ha, yung sa preno niya to sa preno niya. Ayan. Yung ibig sabihin ng preno na yan, pag automatic na binuksan, hahatakin ng takip yung, saan ba yung tornilyo na ito, butas? Yung kable, tapos mamemreno siya. Ito yung parang preno niya, yun, parang lining ang tawag yan eh. So may lining din siya, no? May preno. Yan, isa, dalawa, at yung pangatlo. Ito yung pangatlo. Ayan, masikip na. So, ayan na, tapos na yung lining o yung preno. So, masikip na yung tatlo. Babalit na natin to. So, sabi ko nga, kanina, meron siyang parang pisngi, no? Okay naman, mukhang okay naman. Parang matigas nga eh. Pero, siguro bago. Ayan. May pisngi. Ito naman parang may guide doon na parang malapad din. So, syempre, dapat tali sila na, yun o. So, teka nga, ulitin ko nga. Ayun, dito. Ayan, so, pwede ko na munang ikabit yung tornilyo nito. Yung maliit, kasi dalawa lang naman to. Isa malaki, isa maliit. Para mamaya, isa na lang higpitan ko. O meron din siyang parang lock, yung parang ano na yan, para hindi na talaga gumalaw. Yan, mahigpit na yan. Hindi naman siguro bibigay na yan kasi hindi hiwalay. Okay? O ngayon, anong susunod natin? Siyempre, ikakabit na natin itong wire. Ayan na. So, yung wire. Kung paano nakakabit to, gagayahin na lang natin. Di ba? O, ito. O, tanggalin ko muna yung tape, ha. Ayan, so napansin ko, tanggal ko na, ayan, yung pinagbuhulan. Napansin ko, yung kulay nila parehas lang. Parang standard naman yata to. Talagang parehas lang. So, gagayahin ko na lang kung saan nakakabit yung green, kung saan nakakabit yung blue, kung saan nakakabit yung gray. Ayan, syempre, kakatiring ko na. Okay, sa green muna ako, green. Sa green, para tandaan sa green. Ayan, green ha, green. Parang hindi ka malito ba? Ayan, babalatan ko. Tapos, yung kulay green, ayan, green. Siyempre, wag nyo isasaksak ha. Baka makalimutan nyo. Ayan. Green. Okay, kakabit ko rin yung blue tsaka ano bang isa? Gray. Okay, blue. Ayan, blue. Tapos, babalatan ko to. Kung may stripper kayo, ako kasi medyo sanay akong isang kamay lang. Stripper nyo na lang para medyo maganda-ganda. Tapos siguro din nyo nakakabit ng maayos. O mamaya-maya tape ko yan. Pagsasabay-sabayin ko na. Ayan. Tapos yung gray, babalatan ko ulit muna to. Kasi na-repair na yata to dati. Tape din siya. Ayan. So tape na tape siya. Ayan. Ayan. So yung blue ay sa blue. Yung green ay sa white. Yung sinundan ko lang to dati. Yung gray naman, sa motor, yung gray ng motor ay nakakabit dun sa dito. So, basta doon ko na lang siya ikakabit kung saan yung dati. Ayan, tanggalin ko na. Ito yung kulay gray. Dito siya yung kulay gray. So, magkasama to. Magkasama. Tsaka yung kulay gray. Ayan. Iksama ko lang. Ayan, siguro din yung maayos yung kabit, no? Tsaka naka-tape talaga ng maayos. Ayan, ayan. Okay. Tatlo na sila, nakakabit na. So, titipan ko muna, okay? Pause mo muna. Ayan, titipan ko na ha. Auto tape, electrical tape, syempre. So, yung tamang haba lang. Ako, ang style ko mag-tape, ganyan. Tapos, hinahatak ko. Bakit ko hinahatak? Kasi, yung tape rubberized. Pag habang tinitapan mo siya ng binabatak, babalik yan sa posisyon niyang gusto. So, habang bumabalik siya, dahil nakapaikot na siya, lalo niyang yayakapin yung
wire. So napakahigpit, no? Huwag naman grabing bata kasi baka naman maputol yung tape. Yung basta batakay mo ng tama lang habang iniikot mo siya. Kasi pag binatak mo yun, syempre yung tendency niya bumalik sa posisyon niya. Ayan, so bapit na pit yung ano, yung tape. Tapos ako, ang ugali ko, naglalagay ako ng cable tie o tie cable. Bakit? Kasi sa mga darating na panahon, bumubuka yung tape eh. So nagiging cause ng open yung wire. Ako, tinatay cable ko pang ganyan, no? So safe na safe, hindi siya bubuka. Yan, tapos siyempre putulin mo na lang. Kasi baka magsabit-sabit pa yan. Ayan. O ganun din gagawin ko sa dalawa ha. Okay. Okay, last na to. Ito na yung pangatlo. Tapean ko na yung blue tsaka green. Okay. Tape, hatak ng konti, ikot. No? Mas maganda yung ganun mag-tape kasi lalo niyang yayakapin ng gusto yung wire. Pag binatak mo ganyan, tendency niya bumalik sa tamang posisyon. Pero habang bumabalik sa tamang posisyon, dahil nakaikot na siya, lalo niyang hinihigpitan yung wire. Ayan. So ako, ugali ko ulit, naglalagay ako ng cable tie o tie cable. Ayan. Para sa darating na panahon, pag bumubuka yung tape, so hindi siya makabuka kasi nga may cable tie. Secured pa yung wire na hindi mabatak-batak. Ayan. Tatlo na siya. Okay, so tanggalin ko na to. Wala na to. Ginaya ko na yung mga connection niya. Wala na yan. So, dito pa lang mismo, pwede na natin itry ito eh. Ito-try ko na ha. Dapat umiko to. Ayan, so wala ba ako nakalimutan? Tamo, kagaya nito oh. Oh. Walang cable tie. Bumubuka, no? So, lagyan ko na nga lang. Ayan, bumubuka kasi, di ba? So, nilagyan ko na lang. Makapalaman yung tape. Kaya lang, syempre, sabi ko nga, bumubuka. Tingnan. So, hindi ko na nga inayos eh. Basta, tinipan ko na, lagyan ko na lang ng cable tie. Syempre, putulin nyo. Baka magsabit-sabit yan. O, 5 microfarad yung capacitor na ito. Ayan. O, sabi ko nga kanina, ngayon pa lang, pwede ng testingin. Testingin na natin, ha? So, double check lang. Wala bang wire na sumabit? Wala bang nakalimutan o open? Wala naman akong ginalaw na iba. Yun lang, wala na. Tornilyo lang, tsaka itong connection ng wire. Okay, testingin ko na. Saksak na natin. So, ito yung wire, ito yung ano niya, safe ba? Walang sasabitan. Dito naman pinipit sa taas yan eh, di ba? Saksak ko na ha. Ayan, so, pipihitin ko na. Dapat umikot na yan. 1, 2, 3, go. Ayun, ang bilis ng ikot oh. So, perfect. So, ibig sabihin, gumagana na yung off ko. Ayan. On ko ulit. Ayan. So, sabi ko nga, ito ay nakakabit doon sa may, hindi ko alam, yung pinaka-basket na ito. So, di ba? O, hawakan ko ha. Wala namang wire na kung ano man. Kung umiinit o hindi, okay, safe naman. Mag-iingat kayo ha. Huwag nyo akong gagayahin kasi ako, alam ko yung ginagawa ko. Pero, basta kung may guide naman kayo, okay yan. So, napansin ko, okay. Wala naman ako naaamoy. So, perfect. Masasabi kong perfect. Okay. Babalik na natin yung basket. Okay. Patayin ko na muna. Okay, pinatay ko na. Binunot ko na. Ayan na, oh. So, perfect, no? Ang galing, no? So, nakakatuwa dahil nagawa. No? So, sabi ko nga, diba? Kung tayo naman ang gagawa lang, si tatay, si kuya, kung talaga may time ka, kaysa ipagawa mo, malaki yung tipid kasi kinanbas ko to. Ang hinihingi sa akin, 1,500. Eh samantalang 700 lang pala, 675 lang yung motor. Ang laki ng discount, 'di ba? Nung natipid natin kalahati. Natuto ka pa, 'di ba? Tsaka sure ka pang mas matibay yung gawa mo kasi ikaw mismo yung gumawa. So baka may makita ka pang dapat ingatan, mas maiingatan mo pa. O, nilagyan ko lang din ng cable tayo para hindi sabog-sabog yung wire sa ilalim. Ayan. So syempre puputulin ko. Okay, babalik ko na. Mamaya ko na ayusin to pag talaga nasa loob na hindi sumabit. Okay. Babalik ko na. Ito ay yung hose. Dito yan eh. Pero ganyan ang posisyon niya. Ganyan. Okay. Yan. So yan ha. Dito yung hose niya. Isaksak ko na muna yung hose. Itong hose na to. Ayan. Nakakabili ng hose na to. Kung putol yung hose, nakakabili. Mura lang. Sa DIY kayo bumili. O Lazada. O online, Shopee. Mura lang. Lang 100 eh. Tapos kabit mo na lang sa ilalim. Ayan. So, ayan na ha. Dahil dito siya, ikot ka dito para makita ng camera. Ayan.
Ayan, tataob ko na siya dito. Tataob ko muna para makita yung motor na i-shoot dun sa... Ayun, na-shoot na nga yata kaagad. Na-shoot na nga ba? So yun, na-shoot na nga, no? So aksidenteng na-shoot kaagad. Kasi nga, tama naman yung sukat. Ayan, so... Nataob, higa ko na, higa para mas komportable. Ayan. Tapos, baka nakasaksak ka, hindi naman, okay. Banutin ko nga ulit, na-shoot eh. Na-shoot bigla. Ayan, so binunot ko siya, oh. Pansinin nyo ulit to, oh. Ayan, oh, pansinin nyo. Itong parang bakal niya, flat din yung isang pisngi niya, flat. So, dapat doon nakatama yung isang tornilyo na malaki. Ganon din ito, ha. Paalala ko lang ulit, ha. Ito, flat din yung pinagtornilyo niya para hindi mag-slide. So, ito na yun, ha. Yan. So, shoot ko na, ha. Angat. Shoot ko muna, oh. Ayan, oh. Ayan, oh. Ba na-shoot? Ayan ko kung nakikita. Ayan, masishoot siyang ganyan. Ayan, shoot na, di ba? Ayun, so na-shoot ko na ulit siya. Kung minsan mahirapan kayong i-shoot yan, ha. Kasi, kailangan nyo ng magpatulong na i-balance niya yung umiikot dito, yung basket. Kasi, syempre, nakababa to. Medyo bakal, imbis na naka-straight, gaganon. So, mahirapan kayo mag-shoot to. Itaas na ng konti kung kayo mabutin para mag-straight, i-shoot mo to. Okay, gets? Okay, so, na-shoot na nga siya. At ayan, ito tornilyo ko na. Sana yung tornilyo? Ito yung tornilyong malaki. Ayan, oh. Ito yun. Dalawa lang naman ang tornilyo niya, eh. Ayan, dalawa lang, oh. Siyempre, yung Phillips screw. Ayan, hinipitan ko ulit ng... Higpitan mo ng todo kasi grabing tigas naman ng bakal yan. Hindi masisira yan. Yan, higpit na. Siguro naman, eh... Hindi na yan. Yan, so... Ibabalik na yung posisyon ng... base. Ayan, so nabalik ko na yung base. Yung tornilyo nyo ang 4. Ang lilit nga ng tornilyo nyo, mga bulok na nga eh, kasi mga luma na eh. So na ba yun? 1, 2, 3, 4. Ayan. Shoot ba? Shoot. Okay, na-shoot naman. So ito na yung pangalawa. Yan, so pangatlo na tayo. 4 lang tornilyo nito. Mukhang sana perfect talaga 100%, pero sa test kanina okay naman eh. Wala nang problema eh. Hindi naman talaga ganun kadali. Hindi rin naman ganun kahirap. Hindi naman din ganun katrabaho, di ba? Bibigyan mo na ng time. Tama, wala pa nga yatang 1 oras, di ba? Nakatipid ka na ng 800 pesos. Diba? Ang bigas-bigas na yun. Ayan, so last na tornilyo. Ayan, ito na yung last. Siguraduhin mahigpit. Yan, mahigpit na talaga yan. Hindi ko na pinawersa na mabuti. Okay, tatayo na natin to. Siyempre, double check lang yung mga wire sa loob. Kasi mamaya habang umikot yung motor, nagkasabit-sabit naman sa motor to, no? Dapat siguraduhin yung hindi ito sasabit o pailalim nyo, ipit. At mukhang wala namang sasabit na. Kasi sakto lang yung wire, ayan. Ayan, so okay na, di ba? O ngayon, bago ko takpan to, tetestingin ko na. Bababa ko na. Urong doon, urong. So sana nga, walang problema talaga, no? Ito yung loob niya, oh. Ayan, oh. Ayan. Kung okay naman, nakakabit sa motor yan. Balik ko na to. Tapos, isasaksak ko na. Di ba? Sasaksak ko na. Ayun. O, game. O, yan ha. Sado ko na. Game. 1, 2, 3, go. Nako, perfect. Ayun, oh. Diba? Matining naman yung tunog. Oh, okay siya. Ang ingay, oh. Oh, anuin ko na muna, ah. Kasi hindi balance yung ano ko yan.
Okay na. So, ibig sabihin, perfect yung gawa ko, di ba? Okay. So, natuto tayo, di ba? Papatay ko na kasi medyo maingay, no? Ang gaan-gaan kasi ng kaha, tapos plastic, tapos yung kasi kaya pala nag-wave-wave to kasi, oh, yan. So, ang gaan-gaan ng kaha, yung ilalim mabigat, kaya parang ang ingay-ingay ng buto, yun, no? Yan, so, ulitin ko, di ba? Ayan lang yan, no? Oh, takpan na natin na may 2 tornilyo. Oh, yan ang pagtakip niya, no? Takip. Baba sa baba manggagaling. Depende sa inyo, yung iba kasi ganito. Halos lahat ganito eh. Sa baba manggagaling, pa-slide sa taas. Ayan, slide sa taas. Ganun kasimple. Pag na-slide sa taas, tornilyuhan mo na. Tapos na, di ba napakasimple lang? Gets ha? O sana may natutunan ulit kayo kasi syempre mga konting sira minsan yung iba tinatapon, yung iba pinapagawa, ang mahal, eh napakadali lang pala. Konting ano lang naman, search lang ng konti. Kabit-kabit, tornilyo, tape, ayos na. Basta sure yung ginagawa mo na tama, tsaka malinis, no, para maayos. Ayan, ulitin natin, last na. Ayan, so, game. Ayun, no. So, mas tumining na yung tunog kasi kanina eh, nakalagay itong ang ingay, di balance kasi yung spinner, ayun, di ba? Perfect na. So, sana may natutunan tayo, no, kasi laking tipid tsaka natuto pa tayo. Salamat po sa mga subscriber ko. Thank you po. Thank you.